namin mismo ng campaign manager ni Marcos Jr. at ng Alyansa Bagoong Pilipinas na nagkaroon talaga ng matinding bayaran, no, ng matinding bayaran para gurgurin or patumbahin si Vice President Sara Duterte. So eto na nga yung panoorin natin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang koy naming talagang nagbayad at ginastusan ng malaki etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eh naupo, nagkakalaglagan ng mga hinayupan. Nagkakalaglagan na sila. Ang nasa playbook nga pag na-impeach si Sara Duterte, aakyat si Martin Romualdez bilang Vice President of the Philippines. At kapag siya na yung Vice President, i-impeach na naman si Marcos Jr. At bakit at paano niya magagawa yun, Aber? Sa sobrang daming kabalbalan at sa sobrang anlalala ng mga ginawa ni Marcos Jr., talagang kayang-kaya siyang i-impeach ni Martin Romualdez. Natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano kung sabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi, nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni speaker. Okay. Ano sabi sa'yo? Request nila na ma-release yung mga conditional release. Ano yan? Ko, hindi pwede. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So I cleared with the president. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya walang usapang ganyan. So very clear. So ibig sabihin, si Lisa nga at si posible. Alam niyo, minsan nahihiwagaan na talaga ako dito. Pero ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ni Amy Marcos na kontrolado ni Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos ang gobyerno ngayon. Aban ako. Mahirap yan mapapaaban ako talaga ako dyan. Kasi kung ganun man na walang alam or wala naman na pag-usapan pero nai-release yung mga promises sa offering, tama ba? So ibig sabihin, kung hindi alam ni Pangulong Marcos, nangyayari, paano sino pumirma nun? Sino ang sige, ilabas mo pamahagi mo na sa mga magpipirma sa impeachment. Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. Ako si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Alright, kita nyo mga babayan, no? Preview pa lang, kinikilabutan ka na. Alright, shoutout sa mga kumar ko dyan. Pa-like naman ang video natin. So, kita nyo ba, tapusin nyo yung full video. Kung hindi nyo tatapusin, nagre-reaction ako. O kukwento ko na sa inyo yung laman ng video. Kasi baka naglalaba ka. O baka nagiinom kayo ng mga tropa nyo. O ito yung laman ng video. Okay, ano ba yung 400 billion? No? Ito ba yung gagamitin sa pagpapahirap kay BP? Or pagpapagurugor? O ano ba? Kaso mayroon tanong yun ang tanong. Dapat mapanood nyo pa rin pala yung full video. Then subscribe nyo si Tol J. Guevara. Pero dito mga babayan, si Tiangco. Tiangco. Ayan. Kumanta na. Ito ang sinasabi ko mga babayan. Hindi sila nakakatiis. Siguro, nakukonsensya na tong mga tao na to at yung iba pa ng mga vlog natin na bumabaliktad na, siguro nakukonsensya na rin at naaawa na rin sa Duterte. Dahil sobrang gulping-gulpi na itong Duterte. Lalong-lalo si Tatay Digong at si BP Sara.
'Di ba? Nakita niyo naman nanalo na ang family Duterte, no? Si Martin Romualdez ay kinakabahan na, ay baka palitan na yan at ay palitan na yan mga babayan kasi wala namang kwenta yung tao na yan eh. Ay hindi pala, may kwenta yan. Kasi sa mga naabutan ng mga ayuda, shoutout sa mga babayan natin na mga naabutan ng ayuda ni Tambaloslos. May nag-trending nga na video, ulitin ko lang, no? Isang araw nabigay ba naman ng kalahating bilyon na hindi na audit ng COA. Tapos ngayon i-impeach si Vice President sa 123 million o 24 million. Talagang galit na sila dyan. Talagang katatapos pa lang ng eleksyon ay talaga namang gigil na si Tamba. Okay, sa video na rin ito, ipapaliwanag ko na rin sa iyo kasi baka busy ka at hindi mo na kailangan tapusin ng video kasi baka naglalaba ka o nagiinom kayo ng mga tropa or meron kayong ginagawa dyan. Okay, sa video na to mga babayan, analyze natin yung 400 million. Okay, balikan natin ha. 400 billion. Saan to gagamitin? Okay, sasabihin ko sa inyo. Siyempre gagamitin niya sa impeachment or paggurgur kay BP. Yan, sinabi ko na sa inyo mga kumare. Kung ayaw mong panoorin yung full video, i-skip mo lang. Di sasabi ko na sa iyo. Yan ay gagamitin. Analyze natin. Gagamitin yan sa pangbabayad ng mga tao, yung mga nagpirma dati, binayad. My God! Napakalaking pera, napakadaming pera ng Pilipinas mga babayan. Mayaman po tayo kaso isa po tayo sa bansa na napakakurakot kaya hindi po umaasenso ang bansa natin. My godness, hindi ba? Lahat ho tayo apektado. Mayaman ho tayo mga babayan. Biruin mo yung South China Sea, yung mga kinukurakot ng mga tao na yan dapat ay naglaan ng pondo sa South China Sea. At yung mga sundalo doon na nakatambay, na nakalagay lang sila sa barkong sira, paano kung naglaan ng budget doon para tinayuan ng mga base militar, ng mga building na talagang magkakaroon ng militar natin doon na hindi naman nakalutang-lutang lang, di sana hindi na pag-iitrisan ng katulad ng bansang China. Di ba? O kaya kausapin na lang itong China, sige, gusto niyo sumipsip ng langis natin? Ano tayo, 60-40, 60 sa inyo, 40 sa Pilipinas. After 20 years or 10 years, ibabalik nyo na sa amin yan. Okay, o kumita pa tayo. Tapos yung structural, yung mga paggawa ay mapupunta rin sa atin after 10 to 20 years. Di ba? Hindi naman natin napapagawa Sayang lang, baka yan pa yung pagmumulan ng gera. Di ba mga kababayan? Diyos ko. So mga kababayan, dito sa video rin na to, marami tayong pag-uusapan dito about din si Martin Romualdez. Ito kwento ko sa inyo. Ikukwento ko na nga lang sa inyo yung laman ng video. Ito sa video na to mga babayan, si Tambaloslos, no, ay kontrolado ang Senado at kontrolado din si BBM. Silang dalawa magkasabot dyan ni Lisa. Ngayon, itong si Marcos Jr. parang palambutin na lang Hindi na talaga nakakapalag pag sinabi ni pinsan niya, siya yata yung presidente. At alam nyo, sa video na to, mapapalabas dito ni Tol J. Guevara na si Tambaloslos ay talagang gustong-gusto talaga maging presidente or vice president. Kaya kapapasok pa lang, kakatapos pa lang ng eleksyon, papa-impeach niya na si BP para mawala na yan at papalit siya. Yun ang laman ng video, kumare. Okay? So yun na yun. Pero sa mga dyan, yung mga walang utak nanonood, ayan na naman, fake news. Panoorin nyo kasi yung video. Okay, sinasabi ko, analyze ko, yung 400 billion na yan, ayun, umamin na nga, ay gagamitin yan sa paggurgur kay BP. Ano yung panggurgur? Gagamitin yan sa pondo para bumagsak si BP o yun. Pwede rin gamitin para gurgurin talaga ang buhay ni BP. Sa laki ba naman pera na yan? Marami talaga mag-i-interest dyan sa pera na yan. Pero billion, Diyos ko, napakalaking pera niyan mga babayan. Diba? Easy money. Yung isang pirma lang, milyon na. Diba? Grabe, kawawa talagang Pilipinas. Yung mga sundalo natin, nandun, kumakain ng mga sardinas, nag-uulam. Diba? Talaga, dapat maibalik talaga ang Duterte. Dati, di ba? Kita nyo naman dati nakaupo si Tatay Digong. Ang mura ng bigas, 27, 28, 24. Yun talaga ang tunay na presidente, hindi tulad ngayon. My God! My God! Di ba? So ganito mga babayan, panoorin nyo na lang yung video.
At kung ayaw mo nang panoorin at i-escape mo na, at least na kwento ko na sa'yo. Yung thumbnail natin yan, yun na yun, ikwento ko na sa'yo. Kasi reaction video, kasi marami tayong kababayan dyan, ayaw panoorin yung video, kinento ko na. Reaction video, wala, sira yung laptop natin, kaya kinukwento ko na sa inyo. Pero may mga kumare kasi tayo dyan na talagang solid na nanonood ng mga video, itutuloy nila yung video na, tapos ilalike. Tapos share pa nila, tapos isi-share pa nila sa mga kumare nila na dapat nakakapanood ng mga ganitong marites na issue na kailangan natin sa buhay natin. Hindi to basta-basta marites lang, kasi importante malaman mo ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Okay, ipi-play ko na yung video. Ako po si Boy Sardinas, isa sa miyembro ng Banateros Vloggers. Shoutout kay Boss Banat Bay, kay Tol J. Guevara. See you soon, ha. Okay, play ko na yung video. Then subscribe nyo po si Tol J. Guevara. Ito yung ating reactionan. Okay, mare, play ko na. Let's go! Ang koy naming talagang nagbayad at ginastusan ng malaki etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naupo, nagkakalaglagan ng mga hinayupan. Nagkakalaglagan na sila. Oo, ewan ko ano tong bali ito po yung video na no. Tingnan ka mo yung Duterte youth nakapasok yan Siguro hindi na talaga kinaya ng program nila na dayain kaya nakapasok talaga No, ganun talaga ang buhay. Tapos eto pa malupit. Ito ang malupit dito. Pati yung presidente may garapata din na ganun din. Wala din sa ayos. Kaya nagkakaletsi-letsi sila O tuloy. Representative at Senator-elect Rodante Marcoleta, natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Hindi Pero ito ano ko lang, request ko lang kay sa mga nanalong senador, pag-usapan niyo yung pagkatapos ng hearing, or baka mas maganda siguro unahin niyo yung sa COMELEC, yung may yung about dun sa 18 million na overvote, no? Hindi porket mga nanalo na kayo tawag dito, parang hahayaan niyo na lang yung nangyaring dayaan sa COMELEC. So dapat pag-usapan nyo rin yan. Request lang naman. pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators-elect na sina Las Piñas Representative Camille Villar at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi nagsasalita no, wala po ako nakikita ng dokumento I mean, kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho maririnig. So ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ni Tiangco. Na kasi sabi ni Erwin, mahirap kasi daw magsalita or pumirma dahil dahil wala daw siyang nakikitang tawag dito mga dokumento. So ibig sabihin nagkaroon nga ng bayaran doon. Oo, kasi kahit walang nakita na papeles or mga dokumento laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives, so ibig sabihin nga talagang merong nangyaring magic doon. Ang galing sa bibig ni Erwin Tulfo. Huli agad. Hindi ko pareho magre-present ng kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-uumpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi na gusto niyang matuloy ang paglilitis. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Yun, grabe yun. Palakpakan. Hindi, alam nyo, kaabang talaga itong mangyayaring debate sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, promise. At dito rin ho natin malalaman, mga kabanateros, mga kabiyaya, na kung sino talaga ang loyal at sino ba talaga ang pumapanig sa katotohanan. Dito rin natin matatanggalan ng mga maskara at mga balat kayo, mga mapagbalat kayo na mga politiko, no? At dito natin makita kung sino talaga ang mga politiko na hindi na natin kailangan pagkatiwalaan pa sa mga susunod na eleksyon.
At eto pa ang isang garapata ni Martin Romualdez. Panoorin natin. Got ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. 16 na boto ang kailangan para makonvict ang bise. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayong senator judge, 7 na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya Sayang apelido nila nito. sa kanilang isip. Sayang apelido nito, defensor pa naman. No? Oh, ang ganda-ganda ng imahin ni Miriam Defensor Santiago eh. Oh, tapos ito, nagkalat dito. Dapat nga ba makonvict o dapat ma-acquit? Jonathan Nanda. Ewan ko sa'yo, dapat ba mamamig? Alam nyo, hindi nyo, ako naniniwala ako na hindi nila kayang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi, naniniwala ako dun. Kahit na alam natin na medyo dehado, pero unang-una kasi doon pa lang sa mga tawag dito sa mga ebidensya na inilalatag laban kay Vice President Sara Duterte ay sobrang maling-mali na. Biruin mo, limang ebidensya yun. Yung panglima lang yung ginamit nila laban sa impeachment. So at ano pa dito, mas karapat dapat pang ma-impeach si Marcos Jr. kaysa kay Vice President Sara Duterte. Biruin mo ba naman kung halimbawa lamang na confidential fund lamang ang pag-uusapan, wala na. Panalo na si Vice President Sara Duterte. Biruin mo, confidential fund ni Marcos Jr. 4 billion. Yung mga pondo pa ngayon na natabunan na ng mga issue. Yung GAA, yung BICAM report na 241 billion. Diba? Yung PhilHealth, Maharlika Fund, GSIS, SSS. Ang dami. Yung flood control, 5,500 na flood control. Asan na yun? Kaya kung usapang impeachment lang, may pagkakalagyan si Marcos Jr. Samantala, dito tayo sa isang video na kung saan ito nga yung nangyaring laglagan. Dito, inamin mismo ng campaign manager ni Marcos Jr. at ng Alyansa Bagoong Pilipinas na nagkaroon talaga ng matinding bayaran, ng matinding bayaran para gurgurin or patumbahin si Vice President Sara Duterte. So eto na nga yung panoorin natin. May data ba kayo after the Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague talagang na problema na tayo, no? Talagang naubos na 'yon. But what I'm saying is, yung impeachment... Wait lang basahin natin nandito. Impeachment and budget, grid. Is BBM under the control of Martin Romualdez? Wow! What the heck? Is BBM under the control of Martin Romualdez? As per DBM, 410.2 billion ang DPWH. Congress introduce change and adjustment CICA for later release. Ito, grabe to. Tangina, lupit nitong mga balitang to. Panoorin natin. Kasi was beyond our control. Okay. Pwede namang hindi impeach nun Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5. Ganun din. June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? Okay. Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung parang pinagpaplanuhan na, di ba?
Talagang planado na, tanga. Ay, sorry. Sorry. Putay na, dapat nakatuloy ako. Sorry. Ay, oo. Wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay, given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Nagtampururot ang gago. Hindi niyo naman pala kaya sinama Kaya naman pala nagagalit si Tiangco Ano ba to? Tuwangco ba to? Ano ba apelido nito? Toby Tiangco. Tiangco. Okay. Hindi niyo naman pala sinama nga ni. Kaya naman pala nagagalit ito. Kaya pala nang lalaglag. Dapat kasi sa susunod, Marcos tsaka Martin Romualdez, kahit na tumatai kayo, excuse me sa mga kumakain, isama mo si Tiangco para hindi ganito nagtatampururot. Anak ng teteng, yun lang naman pala yung niya. Okay. Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba? Alam namin. Usapan dyan is malaking amount yung ibibito, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Puro duda, adik ka ba? Ako, adik ka ba? Puro ka duda Tana, doon ka na sinasalaysay mo na, idiretso mo na. Anak ng teteng ka naman. Duda, yun ang duda ko. Ewan ko kung bakit sinasabi to nito nagtataka din ako ng kunti kasi kung iisipin nyo, anak ng teteng tong na to, dulas ng dulas Kasi kung isipin nyo, ba't niya kaya nilalaglag si Martin Romualdez? No, bakit niya kaya hindi kaya nagkakaroon na ng gulo sa loob ng hawla ni Marcos Jr. at Martin Romualdez? Malay nyo naman natunugan na ni Marcos Jr. na putangin na, pagkatapos pala i-impeach si Sara Duterte, ako yung isusunod. Hindi po pwede yun. No? Siguro ganun nang nangyayaring sistema. No? Malay natin kasi diba, sabi nga may mga balibalita na ang playbook nga ni Martin Romualdez ay tawag dito ang nasa playbook nga pag na-impeach si Sara Duterte, aakyat si Martin Romualdez bilang Vice President of the Philippines. At kapag siya na yung Vice President, i-impeach na naman si Marcos Jr. At paano niya magagawa yun, Aber? Sa sobrang daming kabalbalan at sa sobrang anlalala ng mga ginawa ni Marcos Jr., talagang kayang-kaya siyang i-impeach ni Martin Romualdez. Kontrolado ni Martin Romualdez ngayon lahat. Sa Congress pa lang, kontrolado na ni Martin Romualdez.
Sa Senado medyo pero alam ko naman na marami nang galit sa Senado kay Marcos Jr. Marami nang asar. At napakatitibay ng mga ebidensya laban sa kanya. So talagang impeachable kung may tuturing. Hindi kaya nagkakagulo-gulo na sila dun eh. Misang makichismis nga tayo. Because there is no reason eh. Sasabihin ba may clamor? Kanta ba yun? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Number 1. Si Marcos lang. Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Bobo si Marcos Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with Naku. Yun doon ng impeachment. Si Raulo. Tigilan nyo nga ako. Sumegway pa no? Lul. Anong ayaw ng Pangulo ang impeachment? Si Raulo ka ba? Tangina, kung ako presidente, hayaan ko ba na kung talagang ayaw ko, hayaan ko bang ma-impeach yung vice president sa Congress? Kung ayaw niya ma-impeach si Sara, sa Congress pa lang ginawa niya na. Tigilan mo ako, kwangko. Oo, hindi mo kami mapapaniwala sa ganyan. Na nagkataon, yun yung pipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi bakit hindi ka pumirma, bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko sabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni speaker. Okay. Ano sabi sa'yo? Request nila na ma-release yung mga conditional release. Ano yan? Ko, hindi pwede. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So I cleared with the President. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya walang usapang ganyan. So very clear. So ibig sabihin, si Lisa nga at si posible. Alam niyo, minsan nahihiwagaan na talaga ako dito. Pero ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ni Amy Marcos na kontrolado ni Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos ang gobyerno ngayon. Aban ako. Mahirap yan mapapaaban ako talaga ako dyan. Kasi kung ganun man na walang alam or wala naman na pag-usapan pero nai-release yung mga promises sa offering, tama ba? So ibig sabihin, kung hindi alam ni Pangulong Marcos, nangyayari, paano, sino pumirma nun? Sino ang sige, ilabas mo pamahagi mo na sa mga magpipirma sa impeachment. 'Di ba? Kalokohan eh. Okay, talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes. Bangin na kasi siguro baka nagpapaniwala kayo kay Trillanes. Kasi si Trillanes lang is nag-iisang bobo sa Pilipinas na nagsasabing mahina na ang Duterte, na sinasabing wala nang lakas ang Duterte, at hindi na daw mananalo ang mga Duterte. Baka nagpapaniwala kayo dun. Kaso, tinarayin nyo ngayon, tignan nyo, tignan nyo lang, Senator Bongo, kung hindi pa nabawasan nyo, baka nasa 32 million din yun. Isipin nyo maigi yun.
Baka nasa 32 million pa ang baka mas mahigit pa ang boto ng mga yon. Ganong kalakas ang mga Duterte. 'Di ba? Kaya nga kaya nga pinaglalaban namin ngayon yung nangyaring halalan eh. Kasi hindi namin talaga matansya sa utak namin na bakit hindi binoto yung nasa 26 million or 27 million na bumoto kay Senator Bongo. Bakit hindi binoto yung mga kasama niya? Kaya doon kami nagtataka. May i-reveal ako sa inyo sa ibang video ko about dyan sa dayaan na nangyari sa Comelec, ha? Dito muna tayo sa mga ulupong na to. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? So, anong ginawa nila? So, at ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Diba? Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Ang masama nga dito, sinabi nung mga pumirma ng mga congressman na kapag hindi sila binigyan ng budget, kapag hindi sila pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, mawawalan sila ng budget. Tapos yung ibang mga pumirma, katulad ng mga garapata ni Martin Romualdez, tanggi ng tanggi na wala daw nangyaring ganun. Tayo na, yung mga pumirma meron, tapos sa inyo wala. Walang ganun na nangyari. Tapos dito pagdating kay Tiangco, meron. So sino mapaniwalaan namin? Ang gago. Hoy. Saan yan? Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Sorry. So sino ang nagpilit nitong impeachment? Sino nga ba? Expense of Ito, pakinggan natin. Sino ang nagpilit ng impeachment? election slate. Sino ba pwede magpilit? Alam ka ba, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking about the speaker. Yan na. Ganun na sila eh. Nagkakagulo-gulo na nga to. Malamang sa malamang, nagkakaleche-leche, nagkakasisihan na to. Malamang sa malamang. Kasi sa totoo lang yung nangyaring halalan at pagkatalo ng ibang alyansa, no? Pagkatalo ng ibang alyansa sa nangyaring halalan is malaking sampal sa pagmumuka ng mga Marcos na wala at mahina na talaga sila. Dito to, partida ng daya pa ha. Si Camille Villar Aimee muntik pang hindi manalo. Kaya nanalo dahil kay Vice President Sara Duterte. Sino ba ang nangunguna? Paalala lang po first time in history sa Pilipinas na merong senator na binoto na halos magte 30 million vote. Si Senator Bongo yun. At yung bumoto kay Senator Bongo, puro Duterte supporters yun. Sipin nyo yung maigi. Kaya nga, siguro ito nga nangyari dyan para sa akin ito yung nakikita ko nangyari. Malamang sa malamang, medyo nagkakagirian na itong si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Kasi bakit hinayaan ni Martin Romualdez na maisulong yung impeachment na alam niya naman makakaapekto yun sa alyansa sa kanilang pangangandidato, sa kanilang kampanya.
So ibig sabihin, etong si Martin Romualdez gusto na talagang umakyat bilang Vice President sa gobyerno. Sa gobyerno natin. Putang ina, delikado ka, Marcos. Putang ina, yung mga magkakapatid ka nagkakahudasan eh. Kayo pa kayang magpinsan? Ako po, matakot ka na, Marcos. Kung ako sa'yo, Marcos, naku po! Naku po! Ako sa'yo, Marcos, naku po. Hanggat ganun pa lang ang sungay ni Martin Romualdez, potolin mo na dong. Potolin mo na. Pag hindi mo na potol yan, ikaw popotolin yan dong. Dahil totoo. Pag yung sungay ni Martin Romualdez, ikaw nasuwag yan. Naku po, kawawa ka dodong. Dito to talagang siguro nagkakagirian na talaga doon sa loob. Tuloy pa natin, dahil na ang sarap pakinggan pag nabibisto sila eh. Sila, yung leadership, sila nanahan dyan. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga ako pabor sa impeachment, no? When you brought... So ibig sabihin dito, pinapalabas ng kampo ni Marcos Jr. na kontra sila sa impeachment. At pinapalabas din dito sa video na to na ang gusto lang ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ay si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez lamang. Obvious naman eh, yun talaga, yan naman talaga ang gustong parating dito. So ibig sabihin parang nagkakabanatan na talaga sila. O ito ay panibagong strategy na naman ng mga bangagers para guluhin or para matabunan. Oy, wait lang, may naisip ako. Hindi kaya ito ay isang panibagong strategy na naman ng mga bangagers para matabunan ang issue mapatungkol sa Comelec? Ay, naku po. Mahirap to ha. Hindi kaya ganun ha. Kasi isipin nyo maigi ha. Mapaglaro tong mga hinayupak na to. Hindi natin alam talaga kung ano yung mga nasa isip nitong mga to. Hindi natin alam kung gaano alam nyo naman kung paano nila laruin eh. Ilang beses na nila to ginawa kesyo ayaw nila sa ICC pero pinapasok pa rin ng ICC. Ayaw ito niya, sinasabi ngayon, ayaw ni Marcos Jr. sa impeachment pero na-impeach sa Congress. At ngayon, mangyayari na magdedebate na or mapag-uusapan na sa Senado. So, hindi natin kaya ito medyo talagang nakikita ko dito, dalawa lang. Kung hindi nagkakagulo-gulo na talaga sila sa loob, talagang may panibago na naman silang strategy para may matabunan na panibagong issue. Kasi isipin nyo hong maigi eto po isipin nyo maigi. Kada may issue na nabibisto ang taong bayan laban sa gobyerno, bigla silang gagawa ng panibagong issue para matabunan yun. Katulad na lang, paulit-ulit 5,500 flood control. Hindi, sige, wag muna yon. Doon tayo sa pinakauna. Maharlika Pan, GSIS, SSS, anong tinabon nila doon? 'Di ba? Hearing sa Congress patawag kay Vice President Sara Duterte. Nagkaroon ng SONA, pinagyabang ni Marcos Jr. yung 5,500 na flood control. At hinanap ng taong bayan yun kasi nga nabingo dun si Marcos dahil nung pagkasabi niya na merong 5,500 na flood control biglang bumaha sa Pilipinas sa kapiranggot naman na ulan. Pagkatapos ng 500 na paano doon,
eto na naman, si Pangulong Duterte naman ang ginawa nilang pangtabon doon. Pilit nilang ipinapatawag mapatungkol sa AJK. So ngayon, nabisto na naman yung panibago, yung BICAM report na merong budget na pang 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion. At dawit pa nga doon si Martin Romualdez dahil doon sa 241 billion na kasama doon sa budget na yun. So anong ginawa nila para matabunan yun, ha? Impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Congress. At noong nadawit si Lisa Araneta Marcos ay sa pagkasabi nung nadawit si Lisa Araneta Marcos sa insidente sa Amerika at ito nga ay naaresto, bigla nilang ginawa ay ipinakuha nila or ibinigay nila sa Interpol or sa ICC etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung ginawa nilang pantabon para hindi mapansin ng taong bayan na itong issue about kay Lisa Araneta Marcos ay totoo pala ka. Ay. Di ba? Oh. So ngayon ito may panibago na naman sila. Parang dalawa, sasabi ko nga sa inyo, dalawang pwedeng totoo na nagkakagirian na si Aso tsaka si Kuto, no, pwedeng ganoon no, at pwede rin naman na ito ay panibago na naman diversional tactic nila para matabunan na naman ng issue na kinakaharap ngayon, lalong-lalo na sa COMELEC. Naku po. So, tuloy pa natin. This up with the President, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaction ni Presidente? Hindi. Okay, ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of the nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Ba't niya pinirmahan? Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the... So, ibig sabihin, Tiangco, wala kang kwenta. Alam mo kung ba't wala kang kwenta? Tawag dito, campaign manager ka, dapat nakikinig sila sa'yo. Diba? Totoo naman dapat nakikinig sila sa'yo. Kaso kung wala kang kwenta para sa kanila, so hindi ka talaga nila papakinggan. No? Ba't niya nga naman pinirmahan? Sige, ano explanation? Go. Consequences, diba? Like what? We've got ilang impeachment proceedings na, diba? Madugo yan diba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, diba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pinipressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. That's why until now, so ibig sabihin, so sino nagsasabi ng totoo? Si Tiangco ba or si Suarez? Kasi nga deny si Suarez ngayon na kesyo hindi daw totoo yun. Diba? Yung ibang mga garapatan ni Martin Romualdez ganun din. Naku po, kung ganyan po mga kaibigan, sa mahirap po yan na hindi nagkakasundo yung mga tao sa gobyerno. Hindi na nga magkasundo ang Vice President at ang Presidente. Pati ba naman yung mga nasa ibaba, hindi sinusunod ng Presidente. Dapat impeach na talaga yan. Tuloy pa natin. Talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is, so ngayon may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon
mga 90+%, di ba? Wala na talaga, alam mo, noon, eto katarantaduhan na lang yun, Apay. Sa totoo siya, napakinggan na natin to kanina. Wala na talagang gustong bumoto. Visayas, Mindanao. Alam mo, sa totoo lang, Luzon na lang talaga. Eh, baka nga sa 50% na lang ang boboto dito sa mga Marcos. Totoo, promise, sa nangyari, kita nyo naman yung nangyari. Oh, sa mga vlogger pala dyan. Excuse me. Diyan sa mga nagsasabi na 60 to 100 lang daw ang supporters ng mga Duterte. Ano ngayon? Bakit number 1 ng senador namin? Bumasag pa ng record. 27 million vote sa kasaysayan ng Pilipinas na nangyari first time ever. Sasabihin nyo kung konti supporters namin, mga ulul, fuck you. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan no. Tapos isa pa, 'di ba? 4 dapat na sardinas eh. Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.